Planong pagpapapatay kay Vice President Sara Duterte tutuloy na. At eto, Marcos Jr. isusuko na si blank. May pag-blank ka pa, Jay. Siyempre. So yun na nga no, mga banateros, mga kabiya. Welcome back na my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala, isa sa mga banateros brothers. Ang hirap hirap mag-vlog no. Alam nyo, sa totoo lang, naiingit na ako kay Boss Dada. Si Boss Dada, papayat na ng papayat eh. Ako, batchoy pa rin no. Pero yun na nga no, eto na nga pag-usapan no natin itong mainit na mga balita na itong si Marcos Jr. ay susuko na. Sa ano nga bang paraan at ano nga ba tong binibigkas nila na susuko na si Marcos Jr.? No, mukhang ano ba to? May ilalaglag ba siya na isa sa kanyang mga puppet? May mga idadawit ba siya sa ilang mga politiko? Isusuko niya na ba ang kanyang nasnip ng kanyang pinsan na si Martin Romualdez na involved dito sa flood control issue na to? O papauwiin niya na ba at ihaharap niya na ba sa mga hearing etong si Congressman Saldico? Alam niya, ako'y nanaginip na naman. Ako'y nanaginip. No? Nanaginip ako na pinapunta doon si Saldico sa ibang bansa. Tapos, parang ang gagawin nila, papauwi nila. Tapos etong si Saldico, hindi naman talaga uwi. Kasi yun na talaga yung yun na talaga yung setup. Na kapag parang papalabasin lang nila na pinapauwi si Saldico at kunwari aaway-awayin nila na katulad ng ginagawa na nila ngayon na inuunti-unti na nilang inaaway si Saldico, pero yun po ay isang palabas lamang. Para lang masabi na wala silang pinapanigan. Ganun yung laman ng panaginip ko. Isang table, isang meeting nila, no? Yun yung kanilang napag-usapan at sa harap nga nila nun, may mga cheki pa. Tambak yung cheki, guys. Tambak ang mga chiki. Di ko alam kung saan gagamitin yung mga chiki na yun, pero malamang sa malamang, alam na this. Samantalang, eto nga, may mga papanoorin ho tayong mga balita katulad na lang nito. Asan na yun? Kay Attorney Topacio, eto, no? Yung kay Remulla. Ewan ko ba, ba't nag-iinaso si Remulla at natat si Remulla? Kasi alam nyo nga kasi, eto, kasama din to sa panaginip ko eh. Ang nangyayari pala dahil yung isang congressman ang bagong leader ng NFA ngayon. Alam niyo na ibig ko sabihin hindi bigas yung isa, sinasabi lang nating NFA kasi maraming gumugurgur sa channel natin. Yung isa kasing congressman ay leader ng NFA ngayon. NFA. So, siya yung bagong supremo ng mga NFA, ng mga makakaliwa, no? So, ngayon, ang nangyayari, parang pinupush to si Remulla na gumawa ng hakbang para ma-impeach na si Vice President Sara Duterte. At ayun nga yung pagiging ombudsman. Kasi pag nakapatong doon, pag nakapasok si Remulla sa pagiging ombudsman, automatic yan. Kakasuhan niya agad si Vice President Sara Duterte. Diba? So, ganun ang mangyayari dyan. Ngayon, ang nangyayari kasi, parang may humahad lang sa mga plano ni Remulla. Sa totosin nga lang dun sa panaginip ko, ang offer kay Remulla dun nasa 10 billion pesos. Wow! Sana all, no? Tangina, 1 million, di pa ako nakakahawak. Kahit nga kalating million, hindi pa eh. Pero 10 billion offer sa'yo para lang i-impeach mo si Sara. Ang sarap. Bakit kaming mga banateros, wala kaming offer na ganyan? Nagtaka ka ba? Siguro kung may bagay may nag-offer noon, pero pahiya lang eh. Nagsayang lang siya ng oras. Pero hindi kasi kami mga ganyan, yung mga bayad-bayad na, eto, bayaran niya to, tapos eto 500k tapos banatan nyo si Sara. Hindi kasi uubra sa amin yan eh. Kahit ilang milyon pa yan eh.
Biruin mo, bayaran ka 10 billion. Tapos habang buhay kang sira sa mga Pilipino. Ang hirap ng ganun. Yung tipong mayaman ka nga pero sinusuka ka ng mga kababayan mo. Ang pangit ng ganun. Mas masarap pa rin yung ganito. Simple-simple lang buhay, pa-vlog-vlog lang. Punta rito, punta doon, diba? Shopping-shopping. Diba? Tapos vlog-vlog, balahurain yung mga balahurang mga politiko. Kagaya nito ni Remulla na walang may gusto kay Remulla. Attorney Topacio sa sunod na ombudsman. Pakinggan natin. Mga reklamo sa Office of the Ombudsman Hina. ay nagbibigay paborableng posisyon para dito kay Justice Secretary Boying Remulla at makakuha ng clearance na isa sa mga requirements para ma-shortlist sa JPC dito sa bakanteng posisyon sa Ombudsman. Opo. Opo. Pwedeng paki-cite nyo yung mga particular na instances na ito ay paborable talaga para kay Secretary Remulla, itong mga ginagawa ni Acting Ombudsman Vargas? Unang-una, yun ngang hindi pagdakit doon sa complaint ko at yung attempted na kakikwento lang ni Attorney Bobe na attempts to undocket. Yung sa sinabi nga, for evaluation. I was in Cebu to organize our People's May Congress. narin kayo na papel na for evaluation? Hindi, sinabi doon, for evaluation. Kasi, nung bumalik sa akin yung complaint, dapat yun may docket na eh. Ganun po, ang dami ko nang pinafile sa ombudsman. Pag-file mo roon sa baba, aakyat. Doon sa second floor, pagbaba doon, may docket number na yon. Then, in the usual, pakikita namin sa media, photo op, may docket number na po yun. Yung final po namin, kay, against then Speaker Martin Romualdez, ganun po. Yun ang pinaka-latest. Ganun-ganun ang procedure. Paglabas namin doon, may docket na. Nagulat ako nung pagbalik sa opisina because I was operating by remote control. Nasa Cebu ako eh. Sabi ko, ba't walang docket number? Sabi nung staff ko, si Attorney Andrada, for evaluation daw. Sabi ko, hindi. I wrote a letter to them from Cebu, affixing my e-signature. Sinasabi ko, i-docket nyo. Ito yung memorandum circular. Alam ko yan. Bago, may sinasabi nga na supersede daw. Ito, ganun din. Yun ang dinang the same. Can you imagine, i-supersede mo, fine. Pero ang date daw noong memorandum circular noon, 15. The same day that I filed my complaint. And then ayaw para sa akin eh. I am so flattered. Ngayon, ginagamit ninyo, can you imagine, retroactive for 10 days lang. 10 days! Meron ba naman memorandum circular? 10 days, invested interest na yung nakadakit yun. You cannot change the rules in midstream, neither can you change the rules going back in time. Yun ang ginagamit nila para ma-undakit nga yung kay Attorney Torion na complaint. So that is one. Number two, eto, plan B nila ito eh. Yung pag-defer ni Kiko Panghilinan to October 16 ba or 19? I cannot recall the exact date, pero October. That is to give them enough time na kung hindi man umubra yung pag-undocket nila, ay to make the case run through its course. I-railroad na naman nila parang yung MR ni Senator Aimee at i-dismiss para clean bill of health, so to speak, na naman si Boying Remulla. So, you can see all of these machinations para lamang paboran ng isang tao. Tama yung sinasabi ni Attorney Jimmy, and I think he said it much better than I did, ano? But hindi dahil ako'y genius, ngunit mas magaling siya sa aking to reduce things to their simplest terms. Kung umpisa pa lang, kita nyo na yung kamay ng Malacanang, and it's not even so hidden at all. Hindi na nga tinatago na isiksik talaga sa bagang ng mga JBC members at may mga kaibigan tayo dyan. Nasusuklam sila kay Boying Remulla. Sinasabi nila, they use that word. Kaya, sila ay nagbibigay ng impormasyon para mapigil ito. Kasi talagang hindi dapat maging ombudsman si Boying Remulla. Alam naman natin kung bakit isinisiksik nila
si Boying Remulla dyan. Kasi si Boying Remulla does not show any compunction. Wala po yung, hindi ba niya kinakilibutan? Talagang he shows no hesitation in breaking the law para mapagbigyan lamang yung kagustuhan ng kanyang mga amo at kagustuhan niya. Nakita na namin yan kung paano niya wineponize ang DOJ. Never has the DOJ been so politicized and so weaponized as under the watch of Boying Remulla. So, yun po ang end all and be all. Hindi po kami nagkakipagplastikan dito. Ginagawa namin to because ayaw namin kay Boying. Bakit? Dahil hindi namin gusto yung itsura niya. Magandang lalaki naman siya. Matangkad pa. Si Raulo ka, Atty. Topacio. Nananahimik ako dito, napatawa ako sa iyo bigla. Di okay naman mukha ni Remulla. Isang bulati na lang. Pero, Gagi. para sa ating bayan, he should never become ombudsman. Otherwise, yung sinasabi nga ni Atty. Bondo, the last bastion of our anti-corruption defenses will crumble. Maniwala po kayo. Saan pa tayo magsusumbong? Kung compromise na yung huling sumbungan ng bayan. Okay. Tama. Attorney, Maliwanag yun. binabanggit nyo ngayon, Kasi alam nyo, napakahalaga talaga ng ombudsman kasi dyan talaga kinakasuhan yung mga politikong mga korap. No? Kaya gusto talaga nilang kontrolin yan. Dalawa ang magiging pakinabang sa kanila niyan. Malilihis sa kaso si Marcos Jr. at ang mga kaalyado niya. At syempre, may impeach si Sara or makakasuhan si Sara. Si BP Sara dyan sa ombudsman na yan. Malamang gagawin na, kung ano yung pwede nilang gawin na ikakabagsak ni Vice President Sara Duterte, gagawin at gagawin nila yan. Hindi yung para, kasi eto na lang ano ba ang pinaka-dahilan ni Justice Secretary Remulla? Una-una, kung sa posisyon lamang, meron naman na siyang posisyon. Diba? Yung DOJ. So ano pa bang kailangan pa na posisyon at bakit niya pa kailangan pasukin ng pagiging ombudsman kung nasa DOJ? Doon nga lang nagkakapalpakan na Palpak na nga siya doon sa pagiging sa pagiging DOJ niya Magiging ombudsman pa siya? Diba? Parang nakakaloko yung ang dami-dami niya ngang inimbestigahan kaila yung dati pa yung sa Beauty Queen. Diba? Ang dami-dami na kay yung sa Robinson, missing sa Bungero, ano pa? May nalutas ba siya? Wala, puro lang siya. May mga witnesses daw siya, may mga evidence. Hanggang ngayon, nga pa rin yung mga biktima doon. Tapos magiging ombudsman, sa anong dahilan? Di ba? Yun yung katanungan doon, sa anong dahilan para mag-ombudsman ka? Yung pagiging DOJ nga, hindi mo magampan ang trabaho mo ng maayos. Diba? Ganun lang kadali. napaka-significant ng situation regarding sa corruption sa flood control projects at pagkatapos binabanggit nyo may kabay ang Malacanang kapag napwesto si Secretary Remulla sa ombudsman. Bakit napakadelikado at sa tingin niyo dapat bantayan ito ng taong bayan? Binabanggit kanina ni Attorney Bondoc na baka walang patunguhan yung mga pagpapapanagot sa sangkot sa flood control project. Well, because all roads after this inquiry, after all is said and done, all roads will lead to the ombudsman. Insertion, ombudsman yan, nandyan na. Hinold lang po ng ombudsman kasi sabi nila may prejudicial question sa ating kataas-taasang hukuman. Kung may ididemanda sa flood control, plunder, anti-graft, etc., forfeiture, ombudsman ang mamumuno niyan. Kasi ang ombudsman po, parang piskalya yan Ang Sandigang Bayan yung hukuman. Sila ang nagpi-filter kung anong ipa-file, anong hindi. Can Boying Remulla file cases against Martin Romualdez, against Saldico? Mga kasama niya yan? Lahat po papuntang ombudsman. Mapa-funnel yan. Kahit anong sabihin nilang maraming pera ang Diskaya, maraming jet si Saldico, bakla si Jinggoy. Lahat yan papuntang ombudsman yan. Hindi yung bakla si Jinggoy, hindi papuntang ombudsman yun. Live, no? Halos lahat ng kaso yan. Loko ka, Atty. Topacio.
Pati tuloy yung lumang news item na Jinggoy, dumugo yung puwet, naungkat tuloy. In 2002. Ba naman yan? But all of this, seriously, lahat po papunta yung ombudsman. So, kailangan yung gatekeeper, yung guardian ay magaling. Otherwise, sabi nga ng mga Romans, who shall guard the guards? Wala na. Kung si Boying yan. I mean, Wala na, ubo, tama. if you disagree, I would like to know the reasons why. Na tingin nyo, si Boying ay magiging parehas. Ano bang record niya sa DOJ? Okay. Pero given na ayaw nating maging politicized o maging politiko yung ombudsman na mapwesto, pero it's the president discretion pa rin kung sino mapunta sa ombudsman dahil sa pipili, may shortlist. Ano ang pwedeng mangyari? Paano pwedeng mapipigilan itong Ang masama nga dyan, ganito mangyari. Kunwari, nag-a-apply si Boying Remulla. Diba? Tapos ilang beses siyang bumagsak, ilang beses siyang hindi tinanggap. Ang masama dito, 'di ba, may kapangyarihan si Pangulong Bongbong Marcos na pumili or siya ang pipili sa pagiging ombudsman. Mamaya baka palabas nga rin 'yan eh. Yung mga pagbagsak-bagsak ni Boying Remulla sa pagiging ombudsman. O kaya baka totoo yung sabi-sabi na nagkakaroon ng paligsahan diyan sa loob ng bubbles nila Marcos. Yung tipong paligsahan na kung sino yung matindi bumanat sa mga Duterte, siya yung ilalagay sa magandang posisyon. Baka lang baka totoo yun. Pero sa oras na iluklok ni Marcos Jr. si Remulla bilang ombudsman, alam na this. Alam na kung ano yung dyan. Baka nga yun nga yung, baka palabas lang yan yung mga, kunwari palabasin natin sa media, sa taong bayan na na ikaw ay patuloy na nag-a-apply or nag-aano dyan sa ombudsman. Oo, tapos bandang uli, para lang lumabas na nagsisikap ka talaga. Para hindi na naman ako mapunuan ng makita ng mga tao. Hindi ako mahalata, hindi tayo mahalata na ipinwesto kita diyan para hilahin pababa si VP Sara Duterte. Ang masama diyan, no. Pag niluklok niyan, wala na, katapusan na 'yun. Talagang na 'yun, talagang tinatawag na alam na nila, alam nyo na yung mga mangyayari kasunod doon. Tama nga yung sinabi ni Atty. Topacio eh. O bakit nung ombudsman si Remulla may nagawa ba? Ano bang nagawa niya? Di ba puro kapalpakan? So dito naman tayo sa pahayag ng isang Batikan na journalist na si Sir Jason Sonsa, ang ating tukayo na si Sir Jason Sonsa, Congressman Martin Romualdez, opisyal na nagbitiw. Ano bang masasabi? Paghingi ng dispensa niya to, Boji D bilang House Speaker, question. So panoorin natin. Alam mo, hindi yan ang hinihingi ng tao. Ang hinihingi ng tao ay managot. Kasi yun ang inaantay ko sa speech niya eh. I have assumed that the speakership of the House of Representatives, and I assure the Filipino people that this perceived na magnanakaw sa gobyerno ay mapaparusahan. Iharap po namin sila sa Ethics Committee, ipagharap po namin sila na sakdal sa Ombudsman. Ganon ang inaantay ng tao. Hindi yung unawain niyo po kami, may pagkukulang kami. Wala kayong pagkukulang, sumobra na kayo eh. Totoo yun. Tsaka wag na natin asahan yun, Sir Jay. Sabi nga ni VP Sara, di ba? Walang mangyayari dyan sa pagiging House Speaker kahit magbitaw dyan si Martin Romualdez kung sila din naman din ang magkokontrol sa Speaker. Na ayan nga ngayon si Boji. Si Boji, tama niya? Tama ba ang pangalan nito? Boji D, no? Tsaka ano yung paghingi ng pasensya? Walang pasensya yun, butay na nasa inyo na yung pera. Oo, kinamkam nyo na yung pera tapos hinihingi kayo ng pasensya sa amin. Siraulo ba kayo? Ang nangyayari ho ngayon, ang pinakamasakit na nangyayari ho ngayon,
No, katulad na lang yan. Sa totosin, medyo nawiwirduhan na ho ako ngayon sa Senate hearing. Kasi, biruin nyo hearing sila ng hearing sa mga kontraktor lang. Pero yung tinuturo ng mga kontraktor, ng mga kasabwat, hindi nila pinag-uusapan. Na hindi nga nila ma-question or matanong na kung totoo ba yung mga paratang sa kanila, kagaya nga yan ni Nadawit, si Martin Romualdez at Saldico at iba pang mga congressman at may mga iba pang pati mga senador. 'Di ba? So puro lang siya nasabi na hindi papalagpasin, gagawin ng lahat. Ano kasi ang tagal 'di ba? Ang kailangan nga ng taong bayan ngayon, mabilisan na proseso. O, diba, sinabi na rin yan ni Vice President Sara Duterte, mabilis ang proseso ang kailangan ng taong bayan, hindi yung puro investigasyon hanggang sa matapos na lang yung taon, puro na lang investigasyon. Tsaka hindi sapat hindi sapat yung pagbaba sa pwesto pag-alis. O, tulad nga niyan, si Saldico nung napuna, biglang umalis sa pwesto niya, tapos umuwi or umalis papuntang Amerika. Si former Secretary Bunuan, 'di ba? Nung nahahalata ng tagilid siya sa flood control issue, wala, bigla na namang umalis. O ngayon si Martin Romualdez naman yung kasunod. So hindi ho yun sapat. Hindi yun ng pinaka 100% na makakapag-satisfy sa mga Pilipino mapatungkol ho dito sa issue ng flood control. Gusto nyo masatisfy yung mga Pilipino na maging good kayo sa kanila, kasuhan nyo at ipakulong nyo si Martin Romualdez. At yung mga congressman na dawit sa mga flood control saan man sulok ng Pilipinas, yun ang gusto ng mga Pilipino. At mas maganda kung maibalik pa yung pera. Kaso malamang sa malamang yung pera mukhang malabo nang maibalik yun. Pero yung makakasuhan na itong mga politiko na to na involved sa flood control, yun. Ganun dapat ang gawin ng gobyerno. Anak ng teteng, narinig nyo naman dun sa interview ni Marcos Jr., di ba? Na tawag dito, na palagi, hindi na daw bago sa kanya na pagbintangan yung pinsan niya. Kung sa madaling salita, pinagtatakpan niya yung pinsan niya. Yan ang totoo. Ang House of Representatives hindi nagkulang. Sumobra kayo sa pagnanakaw. Yan ang inaantay ng tao. Kaya, pag sinabi mong humingi ka ng dispensa, dahil sa meron kaming pagkakamali, ay pagkukulang, Kalokohan yun. gagawin namin para maibalik yung tiwala. Anong klase? Anong gagawin mo? Wala ka namang tangible na sinabi na gagawin mo or steps that you will, ano pangalan nito, that you will do. Di ba? Opo, Sir Kasi Jay. kung nga sinabi niya, ganito po, I have accepted the challenge. Bukas na bukas, hihilingin ko sa Senado na magkaroon kami ng joint investigation doon sa pambabalaura sa 2025 budget. Alam mo, sasaludo ako sa kanya kung ginawa niya yan. Hindi niya ginawa eh. Di ba? In other words, they have no concrete action to undertake para maibalik yung tiwala ng tao dyan sa Crocodile Farm, sa House of Representatives. Pulong Duterte. Crocodile Farm. Nilipat na pala yung Crocodile Farm sa sa Maynila, kasi dati nasa Davao yun, nakapunta pa nga ako diyan sa Crocodile Farm sa Davao nilipat na pala ng Congress. Kalahin mo yun. Sabi niya, cover up move lang itong hakbang na pagpapalit ng lider sa mababang kapulungan ng Kongreso. Anong tingin mo, madagdag mo dyan, Sir Jay? Kasi nga, Boji, unang-una si Boji, ikaw, kabisado mo ang Kongreso, matagal ka riyan na MJ. Si Boji kahit kailan, hindi naman, although deputy speaker siya, pero hindi lumulutang ang pangalan niya. Di ba? Ang mga lumutang na pangalan, si Prasco, si Benitez, si Tiangco. Si Tiangco may delikadesa ayaw niya
Sabi nga niya, ialisin nyo na ako riyan. Ang daming magagaling na lalaki riyan na may kredibilidad. Bakit hindi sila ang pinili? Ha? Kasi hindi sila kaalyado ni Marcos. Tama. Sino lang ang bukod sa Romualdez, sino pa ang pwede nilang kunin? They could, hindi sila pwedeng kumuha ng Marcos dahil masyadong halata. Hindi pwede si Sandro, hindi pwede si Barba, hindi rin pwede si, ang pwede lang, malihis nilang konti, pero sa Ilocandia pa rin, at taal na kaibigan ng mga Marcos, from way back, ay ang pamilya D. Pero tingnan mo naman ang background ni D. Ang buong Isabela, mayor ng Itiagi, mayor ng Kawayan, puro D. Vice Governor, board member, D. Anong tawag nito? Dinastiya rin eh. At saka, kaibigan ni Bonget, no? So, anong moral ascendancy ang titingnan ng tao? Hindi kaya ba sumungay ni Boji kay Marcos? Oh. Tama. Hindi niya kaya. Oh. So, anong tawag nito? Walang maniniwala na Pilipinong nag-aalab ang damdamin para sa bayan ang maniniwala na si Congressman Boji D ng Isabela ay ang tamang solusyon sa nawawalang respeto ng tao sa House of Representatives. Pero Sir Jay, sa pag-upo niya kahapon, first time mo marinig no sa isang for a while no na may pag-amin ng pagkukulang ang isang congressman at bagong upo pa siya na Speaker of the House. Sinabi niya na may pagkukulang ang Kamara, tapos humingi siya ng second chance sa mga Pilipino, pagbigyan nawa daw sila para maibalik ang tiwala ng taong bayan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Kasi pag na-mention mo po ang pangalang congressman, dagli ang pumapasok sa isipan ng mga Pilipino ay buhaya. Sir Jay. Correct. Kaya nga sabi ko nga kanina, crocodile out, alligator in eh. O, di ba? Kasi, anong pangalan nito? Humingi ka ng dispensa. Alam mo, hindi yan ang hinihingi ng tao. Ang hinihingi ng tao ay managot. Kasi yun ang inaantay ko sa speech niya eh. I have assumed that the speakership of the House of Representatives and I assure the Filipino people that this perceived na magnanakaw sa gobyerno ay mapaparusahan. Iharap po namin sila sa Ethics Committee, ipagharap po namin sila ng sakdal sa Ombudsman. Ganon ang inaantay ng tao. Hindi yung unawain niyo po kami, may pagkukulang kami. Wala kayong pagkukulang, sumobra nga kayo eh. Yan ang totoo. Ang House of Representatives hindi nagkulang. Sumobra kayo sa pagnanakaw. Yan ang inaantay ng tao. Kaya, pag sinabi mong humingi ka ng dispensa, dahil sa meron kaming pagkakamali, ay pagkukulang, gagawin namin para maibalik yung tiwala. Anong klase? Anong gagawin mo? Wala ka namang tangible na sinabi na gagawin mo or steps that you will, ano pangalan nito, that you will do. Di ba? Opo, Sir Kasi Jay. kung nga sinabi niya, ganito po, I have accepted the challenge. Bukas na bukas, hihilingin ko sa Senado na magkaroon kami ng joint investigation doon sa pambabalaura sa 2025 budget. Alam mo, sasaludo ako sa kanya kung ginawa niya yan. Hindi niya ginawa eh. Hindi niya gagawin niya, malabo. Di ba? In other words, they have no concrete action to undertake para maibalik yung tiwala ng tao dyan sa Crocodile Farm, sa House of Representatives. Easy lang, easy. Ito, Sir Jay, magme-mention po ako ng mga iskandalo na nangyari na alam kong kinover po ninyo at binigyan po ninyo ng komentaryo sa balita. 1998 to 2001, Weteng Payola Scandal, Impeachment Trial, si ERAP. GMA Admin, 2001-2010, Fertilizer Fund Scam, Hello Garcia, NBNZTE Deal,
at itong issues sa North Rail Project. Sa Pinoy Admin 2010 to 2016, yung DAP, Development o Disbursement Acceleration Program, yung PDAF, yung issue sa MRT maintenance at yung Mama Sapano incident at iba pang mga issue ng korupsyon. May maraming nagtatanong anong nangyari dahil by the millions lang pong pinag-uusapan ng korupsyon. Pero dito sa kasalukuyang administrasyon, Sir Jay, by the billions, maabot na yata rin, by the trillions yung threshold natin. Anong pinagkaiba ng mga nabanggit na administrasyon sa panahon ngayon, Sir Jay? Based po. Hindi, nung ano kasi, eto sa totoo lang, ang napag-uusapan na korupsyon noon, nung hindi pa nakakaupo si Pangulong Duterte, milyon lang ang napag-uusapan noon. Kailan lang inilahad na trilyones pala ang pondo ng Pilipinas? Kaya nga yung sinasabi nila na corrupt daw si Duterte, ha? Sinong corrupt? Yung mga unang mga presidente hindi nga inilalahad na bilyon, na trilyon ng pondo ng Pilipinas. 'Di ba? Ang laging napag-uusapan noon sa mga korupsyon, sa mga 'di ba? O katulad na lang nung kay Napoles. Ilang pera lang ang involved doon. 'Di ba? So talaga, alam nyo, sa totoo lang si Pangulong Duterte talaga ang nagpahayag sa buong Pilipinas na kung gaano kalaki ang pondo ng Pilipinas. Akala natin dati milyon-milyon lang. Yung pala, bilyones, trilyones pala. 'Di ba? Doon natin nalaman 'yun. So, o ngayon, yung about sa korupsyon na pinakamalaki, sa pinakamalaki to sa kasaysayan. At 2 beses ginawa yan ng Marcos. Yung masaklap dyan, 2 beses. Nung unong panahon ni Marcos Sr., di ba? Ginawa na nila yung gotten wealth ba yung tatawagin ni Imelda Marcos. Hindi lang pala 2, 3 beses. Di ba? Ilang beses na ginawa ng Marcos na sila yung talagang may matatawag na book of record sa pinakamalaking nakawan na administrasyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa apelido lang mismo nila yan. Ano ba yung maano nyo sa Duterte nun? Po, diba? Puro lang sila AJK ng AJK. Yun lang may iba to nila kay Pangulong Duterte. Ngayon, kay Vice President Sara Duterte, yung confidential fund na 125 million. Wala silang wala silang masilip sa mga Duterte mapatungkol sa mga nakawan ng pera. Pero sa Marcos, sobrang dami. Sobrang daming nakawan ng Marcos magmula sa tatay, nanay ni Marcos Jr. hanggang sa administrasyon niya na mismo. Diba sabi ko nga sa inyo, dapat nga, ang inaasahan natin noon, na pag-upo ni Marcos Jr., lilinisin niya yung pangalan nila ng kanilang pamilya na tinatawag silang pinakamasahol, pinakakurakot, ganito, ganyan. Pero ang nangyari, puta na, mas tinireplihan niya pa. Ang inaasahan natin na lininisin niya yung pangalan niya, yung mga dilawan, papatinuin niya yan, yung mga pinklawan na yung mga sinasabi sa kanya, itutuwid niya, hindi. Diba? Ang nangyari, pinalakas niya ang mga NFA sa gobyerno. Alam niyo na yung ibig ko sabihin sa NFA, ha? Pinalakas niya yung grupo ng NFA sa gobyerno, yung mga makakaliwa, pinalakas niya. Kasi sa totoo lang, simulat sa pulo, magkalaban talaga mortal yan. Pero kung mapapansin nyo ngayon, yung mga NFA na binabanggit ko, yan, katulad lang niya nila Franz Castro, wala kang makikita na Marcos resign. Meron man Marcos resign, pero nasa baba pa rin si Vice President Sara Duterte. Katulad ng mga dilawan, katulad niyan yung pamangkin ni Aquino, di ba? Si Kiko Aquino. Dapat mga kalaban niya lahat yan ni Marcos. Iyan ang dumurog, yan ang halos ilang dekada na bumababoy sa apelido ng Marcos. Pero bandang huli, yun pa yung kinampihan niya.
Tapos kung sino yung tao na nagkarga sa kanya hanggang sa maluklok siya ulit bilang presidente, at kung sino yung mga tumulong sa kanya sa pagtakbo niya sa pagiging presidente, katulad na lang niya, number 1, Pastor Apollo Kibuloy. Pangalawa, Chavit Singson. Pangatlo, sabihin na natin, unang-una, Duterte. Pero yun yung mga iniwanan niya sa baba. Ganyang kahayop ang ugali ng mga Marcos. Kaya nga sabi ni BP Sara Duterte ba, 'di ba? No to Marcos na hindi na mangyayari na na maging katandem ko pa ang mga Marcos. Ewan ko na lang ba't nagtiwala siya kay Amy Marcos. Baka may plano si Vice President Sara Duterte diyan. Hayaan na lang natin siguro siya. Sa inyong karanasan sa pagbabalita? Binanggit mo yung NBN, di ba? Nagkaroon ng investigasyon. Lumabas yung isang opisyal ng DA, ng isa sa mga ahensya under DA, at nag-expose. Malaking expose yan. Nasangkot pati yung first gentleman, asawa ni Gloria, pati yung mga biyahe nila sa China, etc. Nahinto, sa madaling salita, hindi na ituloy yung NBN deal dahil ito'y puspos ng anomalya, ng pagkakaperahan. No? Nauso pa nga dyan yung salitang tempered, anong tawag nito? Yung pagiging kawatan. No? So, isa yung Mama Sapano, naimbestigahan, na-pinpoint ko sino yung mga, sino yung mga may pagkukulang, sino may pagkakamali. Kaya nga hindi na nalaman ng tao kung sino yung mga sangkot doon, sina Marroca, sina Pinoy, sumalangit na ang kaluluwa, namatay ng basta-basta na lang, kawawa, walang nakaalam, patay na pala, matigas na pala. In other words, nagkakaroon na resulta, no? Ito, at saka noon, pakunti-kunti lang eh. Ngayon lintik ko, sa loob ng 3 taon, yun lang recorded, MJ, sa insertions, sa mga palusot, sa mga pagpupuslit ng pera, ng wala, hindi pa kasama ito, flood control pa lang pinag-uusapan natin. Mas malaking nakaw nila doon sa ayuda eh. Isipin mo sa ayuda, bigyan kita ng example and this is of record. Di ba yung sa Tawi-Tawi nagpunta sila? First time. Ang ganda for PR. Nagbigay kami ng ayuda, 380 million. Tapos nagsalita yung mayor, 380 million? Wala pang 30 million yung pinamigay sa mga tao. So kaninong bulsa napunta yung sobra? Dito, Davao del Sur. Sabi nila Hindi, lahat nga talaga. Hindi, sa totoo lang, lahat talaga merong nangyayaring korupsyon. Yung sa mga, hindi nga, kaya nga sabi ni BP Sara, di ba, hindi lang dapat tayo mag-focus sa flood control, kundi sa lahat ng proyekto na pinaglalaanan ng pondo, dapat pagpokusan natin yan. Katulad niya, yung sinasabi ni Sir Jason sa ayuda. Dati pa namin sinasabi yan eh. Biruin mo, 380 million ang nakalaan doon para sa isang barangay. Pamimigay na ayuda. Pero ang pinamigay nasa 30 million. Biruin mong grabing korupsyon yun. Tapos, yung sa ayuda na matagal na namin sinasabi na pangit yung gawain na yan, na kinukonsintingan ng ibang mga babagay, bayarang vlogger pala yung mga yan. Napunta tayo sa flood control na kung saan matagal na rin yung sinisita. Sa tutusin nga dyan, may mga nakulong pa dyan. Si Doc Loren Badoy at Ka Eric na tinanong lang yung budget sa kay Speaker Martin Romualdez. So ngayon, nagkatotoo na lahat, di ba? So lahat talaga halos kahit ngayon sa mga tulay, sa mga 'di ba yung pinanood ko sa inyo sa pinost ko sa Facebook ko na tulay tapos may tulay pa. Yo, 'di ba? Kumakanta yung babae doon na may tulay sa ilalim ng tulay. Oy, gano'n nga nangyayaring grabe nga kasi talaga yung nangyayaring korupsyon. Talagang matatawag mo na pinaka kasuklam-suklam na korupsyon ito sa kasaysayan ng Pilipinas.
na konting kibot. Kaya nga yung 6 trillion na budget na pinondos para sa edukasyon, kabahan na kayo. Hindi, totoo. Kabahan na kayo doon. Kabahan na kayo doon sa 6 trillion na inilaan doon sa ano. Malamang sa malamang bawas-bawas din yan. Eh, kahit pa dapat yun din, silipin din yun eh. No? Dapat hindi lang tayo mag-focus sa 2025. Pati 2026 ngayon, dapat bulat-latin na rin yan. Kaya sila kalahating bilyon sa ayuda. Ito sa gym. Ang capacity ng gym, 5,000. Kahit na nagbigay pa sila ng tig sa 10,000, which they did not. Ha? Dahil dito, nabisto nga, tigo 1.5 lang yung pinamigay sa mga tao. Oh, palagay mo na sa 10,000, sa 5,000, 50 million lang yun. Saan napunta yung 450 million? Again, Tama. kaninong bulsa napunta? So, ito malinaw kasi. Wholesale ang nakawan dito sa Marcos administration. Hindi pwedeng sabihin ng presidente na hindi niya alam ang ginagalaw ng kanyang pinsang buo. Diyos mio, hindi naman tayo pinanganak kahapon para hindi natin malaman yan. Diba? Hindi pwedeng gumalaw ang speaker. Unang-una, hindi magkakaroon ng speaker nang walang basbas ng presidente. Kita mo nga, nag-meeting muna si Marcos at si Romualdez para malaman ng sino ang papalit. Oh. Tapos nung nagkasundo na sila, si Boji ay papalit, okay na. Oh, saka pa lang siya nag-tender ng resignation. Oh, di ba? Bilang speaker. But he did not resign as a congressman. Oh. Hindi, malamang sa nangyayari dyan sa siguro itong si Romualdez, todo hingi ng pabor kay Marcos Jr. At ito naman si Marcos, payag lang ng payag. Yun yung nangyayari dyan eh. Hindi pa rin ako naniniwala na parang parang nagiging utusan ni Martin Romualdez itong si Marcos Jr. Hindi pa rin eh. Talaga may kita mo pa rin ang malamang sa nangyayari dyan, hingi ng pabor ito si Romualdez sa kanyang pinsan at yung pinsan niya naman payag ng payag. So parang gano'n ang nangyayari din. Samantalang ito na nga, no? Mukhang si Marcos Jr. ay asan yun? Ay susuko na. Oo, ano ba yung sinasabi kong susuko na? Eto, may isusuko na. Oo, pinaikli ko lang yung sinasabi pero may isusuko na. Ito po. Pinayagan ng Senado na lumabas para mangalap ng mga ebidensya si dating DPWH engineer Bryce Hernandez. Mali ata yung na-play ko, Sina Senator Jinggoy Estrada Ayun, at Joel Villanueva na idinawit sa kickback at budget insertions sa flood control projects hindi palusot ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson. Habang ang nadadawit ding si Congressman Zaldico, pinauuwi na sa loob ng 10 araw. Nako, Report si Darlene Kai. yan na. Sa pag-usad ng investigasyon sa mga maanumalyang flood control project, isa sa mga hinahanap si Ako Bicol Party List Representative Zaldico bilang dating chairman ng makapangyarihang House Appropriations Committee na pangunahing bumabalangkas sa budget, siya raw ang pasimuno ng mga singit sa budget para mapondohan ang mga proyekto. Hindi pa nagpapakita rito sa batasan si Representative Zaldico mula nang magbukas ang 20th Congress noong July 28. Nasa Amerika raw siya para sa medical leave kaugnay ng kanyang heart ailment o sakit sa puso. I understand he is nasa United States siya. Sagwa talaga ng araw ko pag nakikita ko itong pagmumukha na to. Hindi kaya-aya. Pero kung halimbawa naging lalaki to si Abante, okay pa. Pero babae kasi, hindi bagay yung mukha niya sa pagiging babae. Sorry. sorry. For medical treatment with appropriate Tapos travel pakikay pa no? The Speaker of the House of Representatives. Sa bagong liderato ng Kamara, unang utos ni ngayoy House Speaker Boji D, pinapawalang bisa na niya at binabawi ang travel clearance ni Ko. May 10 araw lang siya para bumalik sa Pilipinas. Pinapawalang bisa eh. Bakit nyo pa pinalis? Wala na rin yun. Halimbawa na yan nga, pinapawalang bisa nyo paano pag hindi niya na hindi na yung bumalik dito talaga? Kalokohan nyo na. Tandaan natin to 10 araw. Pwede din mangyari dito, kagaya ng sinasabi ko na Marcos Jr. sumuko na. Baka ang gagawin dito, isusuko na nila etong si Zaldico. Eto na yung gigipitin.
ito na yung parang sasalo ng lahat ng pagkakamali. Parang kapalit ulo ni Martin Romualdez. Etong si Saldico. Malamang baka ganun din ang gawin, pero pwede rin na itong ginagawa nila na pagpapauwi palabas lamang, nasa desisyon na talaga nila, nasa plano na nila na hindi na talaga babalik si Saldico dito sa Pilipinas. 'Di ba? Tangina, bilyonaryo yun, kahit saan magtago yun. Dahil urgent o kailangan na raw tugunan agad ang mga issue. Kung hindi, mahaharap siya sa disciplinary action at mga legal na hakbang. Sabi ni Deputy Speaker Paulo Ortega, may paraan naman daw para sumagot sa issue Siko. He can answer and he can make a statement via social media, Zoom, or Oo, bakit social media gagamitin nyo ngayon? Hindi pa pwede yun. Hindi dapat payagan ng Senado yung social media. Si Sas Roganto nga, hindi nyo pinayagan eh. Tapos ngayon, yung gagamit mo, ikaw bakla ha? Masyado ka ng pabebe ha? statement. Pero para kay Akbayan Party List Naku, ito pa isang bayot. si Sendanya, nararapat lang na pauwiin Siko. Mahalaga na dapat ginagawa natin yung trabaho na una, binoto tayo at pangalawa, pinapasweldo tayo. Patuloy naming Hirap hinihingan magsalita ng gano'n, nakatabing yung lalamunan. ng pahayag Siko. Puna naman ni Vice President Sara Duterte, bakit ngayon lang kumilos si Pangulong Bongbong Marcos? Gayong noong isang taon pa raw niya sinabing may hokus-pokus sa budget. Tama! Kasi tinuro na, pinangalanan na, hindi lang ako ang nagsabi, Zaldico at Martin Romualdez. Si Zaldico, hinayaan nilang Malis! Makalis! ng bansa. Si Martin Romualdez, hinayaan nilang mag-resign. Nag-resign naman na, so tapos na ang usapan. Hirit pa ng bise, bakit hindi magawang dukutin ng opisina ng Pangulo Siko para maiuwi? Tama! Office of the President, involved sila sa kidnapping ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit ngayon, nang wala si Zaldico at aalis si Martin Romualdez, hindi man lang nila magawa na kidnapin si Zaldico doon sa Amerika at ibalik dito Totoo yan. sa Pilipinas. At hindi man lang nila magawa na ikulong si Martin Romualdez dyan sa detention unit ng House of Representatives. Wala. Well, tsaka bago umalis yan si Saldico, tawag dito, malalaman nila yan. Kaya nga tama yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte na bakit hindi nyo ginawa? Kay Pangulong Duterte nga, kayang-kaya nyo gawin, pero kay Saldico hindi nyo kayang gawin. Ano yan? Takot kayo kay Saldico? Hindi nyo kaya? Mas malakas ba sa inyo si Saldico? Kaya yung pagpapauwi na yan, nalalabuan ako niyan. Pero kung papakuha talaga nila, maniniwala ako. Wag na natin pakinggan ng putang inang to. Oo, itong babaeng to, wala, sabi nga nila, diba? Sabi ni BP Sara, diba? Siya ay basura. Basurang lumalabas sa bunganga niya, no? So yun nga yung sinasabi ko kanina na parang itong si Marcos Jr. ay susuko na sa pamamagitan ni Saldico. Pero mukhang ito ay palabas lamang, no? At yung planong pagpapapatay kay Vice President Sara Duterte ay tuloy na. Ito po yun. Wait lang ha. Lakihan lang natin. Ito. Naisipon ako, guys. Ito. Basahin natin, ha? Basahin natin na maigi. PBBM. Ito, sa totoo rin, dinamay lang tong PBBM para hindi masyadong halata. PBBM BP Sara nakatanggap ng donasyon sa contractors noong 2022 election. Yan na. Ito po ngayon yung laman ng ibang mga mainstream media. At ang nag-post po nito ay ang News 5 or ang TV5. Na di umano ito si Vice President Sara Duterte ay nakatanggap ng donasyon sa contractors noong 2022. Kagaya po nito nung issue kay Chis Escudero. So sabi ko naman sa inyo, paulit-ulit natin na sinasabi
na hindi talaga sila titigil hanggat hindi nila naiuugnay si Vice President Sara Duterte or kung sino man sa mga Duterte dito sa issue ng flood control. Sa madaling salita ho, ito ay isang malaking palabas na naman na mapupunta na naman ito sa hearing dito at issue na naman para sa mga Duterte hanggang sa matatabunan na naman yung kay Saldico, kay Martin Romualdez. Kaya sinabi ko na yung pagpapapatay kay Vice President Sara Duterte ay itutuloy na naman. So eto na nga yun, eto na yung isa sa mga pagkakataon na para nila magawa yun. No? Para nila gawin yun, etong issue na to na iugnay na naman si Vice President Sara Duterte sa issue ng flood control. Grabe, no? Hindi nyo? Lahat na lang talaga. Kailangan na hindi mawawala si Vice President Sara Duterte sa issue. Kasi pag wala si Vice President sa issue, unang-una, hindi papansinin ng taong bayan. At pangalawa, hindi malilihis yung issue sa inyo. Alam na naman na natin na matagal na nilang technique ito. So yan mga barateros, mga kabiyaya, anong may kukomento nyo po dito sa pagtuloy po ng pagpapabagsak kay Vice President Sara Duterte at eto si Marcos Jr. susuko na sa pamamagitan ni Saldico. So ano pong may kukomento nyo dyan? Pa-comment na lang po nyo sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pa-pindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.